Hindi ako makapaniwala sa sinasabi ng lalaking nasa harapan ko. Oo, gwapo siya, makisig, matangos ang ilong, makapal ang kilay, nakapusod ang mahaba nitong buhok. Mapula ang mga labi nito at ang mga mata parang kulay blue na black. May ibang lahi yata ito. Ano, deal or no deal? Halika, hinila ko ang lalaki sa may bilihan ng palamig. Katapat ng beauty salon. Tila nawalan ako ng tubig sa lalamunan dahil sa alok ng lalaki. Bumili ako ng palamig at mabilis na ininom. Samandal naman sa poste ang lalaki at tiningnan ako. O ano, papayag ka ba? Seryoso ka ba? Pero teka, baka mabuntis ako. O, baka mamaya hiwalayan mo rin ako. Tumawa ito sa mga sinabi ko. Don't worry, kahit dulo ng daliri ko hindi hahawak sa katawan mo. At hindi ka mabubuntis dahil hindi kita hahalikan. Magpapanggap ka lang na asawa ko ng 1 buwan o hanggat gusto ko. Sasama ka sa bahay ko, aasikasuhin mo ako bilang asawa at wala ka ng ibang gagawin. Bibigyan kita ng 100,000 bilang kapalit ng pagsisilbi at pagpapanggap mo. Kasi, hindi ko alam kung papayag ba ako o hindi. So, hindi ka papayag. Okay, hahanap na lang ako ng iba. Kailangan ko talaga ng pera dahil palalayasin na ako sa tinitirhan ko. At isa pa, marami akong utang na dapat bayaran. Hinahunting na nga ako sa amin. At kailangan ko ng tulong, oo, pero iyong magpanggap na asawa mo. Seryoso ka ba dyan? Ang dami mong sinasabi. Papayag ka ba o hindi? Papayag na. Mag-umpisa ka na ngayon. Hinila ako nito papasok sa beauty salon. Mamahalin ang salon na ito. Mga mayayaman lang ang nagpupunta dito dahil ang balita pang international level daw ang galing ni Sandra. Ang sikat na baklang owner ng beauty salon. Sinalubong ito ng owner na si Sandra. Tila magkakilala ang dalawang ito kung sabagay parehong mayaman. Hi, Emilio. Nakipagbeso ang bakla dito. Long time no see, Sandra. Napilitan akong ngumiti at hinawakan ang bewang nito. At mukhang pananansing na yata ang ginagawa ko. Kailan ka pa umuwi? At sino ang babaeng kasama mo? Kinabig ako ni Tristan. My wife, nagtampo kasi siya sa akin kaya naglayas. At ngayon nakita ko siyang muli at nagulat nga ako dahil napabayan na niya ang kanyang sarili. Oh, sorry, Emilio. Sandra, I know mapapaganda mo siyang muli. Oo naman, Emilio. Ako na ang bahala sa asawa mo. Thank you. Babe, aalis muna ako. Babalikan kita mamaya. Hinagkan niya ako sa noo. Masasapak ko na yata ito. Okay babe. Ninitian naman niya ako pero inirapan ko siya. Baka isipan pa ako ni Emilio ng masama. Aba, kahit na mabilis akong pumayag, hindi naman ako katulad ng ibang babae na mabilis makuha. Mrs. Monterreal. Hanep kong makatingin para akong hinuhubaran. Sinenyasan nito ang 4 nitong alalay. Hinawakan ako sa braso at pinaupo sa harapan ng malaking salamin. Haba rin ang sapatos. Itapon sa basurahan. Malakas na sabi ni Sandra na talagang boss kung makapag-utos. Wag naman oy. Pinaghirapan ko yan. Kinuha ang mga pares ng sapatos ko at inilagay sa bag ko. Asawa ka ni Emilio, at hindi bagay sa iyo ang ganyang mga gamit. At teka nga, saang lupalop ka ba galing at ganyan kang manamit? Hindi ko alam kung baliw na ba si Emilio o ginayuma mo. Lagot ako kay Emilio, at bakit ko naman siya gagayumahin? Hello, si Emilio kaya ang naghanap sa akin. Wala tayong babaguhin sa buhok na amoy. Bareta. Wala akong may bili ng shampoo. Aba, isang lay pa nito sa akin, uupakan ko na talaga. Ang mga kamay puno ng kalyo. Ang mga kuko birhen pa sa manicure pati na ang paa. You are beautiful, kaso hindi ka nag-aayos. Nakakalungkot na may mga pinagpala sa kagandahan pero hindi inaalagaan ang sarili. Aalagaan mo pa ba ng tama kung kumikulam na ang tiyan mo? Bakit hindi ka bumalik kay Emilio? Isang mayaman ang napangasawa mo, di ba? And for sure hindi ka niya pababayaan. Kilala ko si Emilio, babaero siya pero pagdating naman sa mga importanteng tao sa paligid niya kaya niyang magseryoso. Puwera na lang kung hindi ka talaga niya asawa. Gas!
Ano na lang ang sasabihin ni Ernie kapag nalaman nitong may asawa na ako? At nangyari iyon sa loob lamang ng isang araw. Binalingan muli ako ni Bruce. Sinenyasan ako nitong tumayo at inutusang maligo. Magpa-body scrub at massage. Tinanggal ang mga kalyo ko sa kamay at paa. Pagkatapos bumalik muli ito na may dala ng mga bagong damit. Isang red dress na hanggang hita ko lang. Naiirito ko dahil nakikita ang cleavage ko. Ngayon lang ako magsusuot ng ganitong klase ng damit sa buong buhay ko. Madalas nakikita ko lamang itong suot ng mga artista sa TV. Pero syempre kailangan kong umasta na nakapagsuot na ako ng ganitong klaseng damit para hindi naman ako magmukhang inosente. Ipinasuot pa sa akin nito ang silver na high heels. Kaso 2 beses akong natapilok dahil 2 inches ang taas noon. Kaya naman pinalitan nila iyon ng flat sandal na kulay red. Mamahalin ang mga iyon. Pagkatapos ay inayusan ako ni Sandra. Inayos lang nito ang buhok ko paitaas at nilagyan ng hair clips. Inayusan ako sa mukha nito at nilagyan ng light na makeup at saka red lipstick. Hindi ko na nga makilala ang sarili ko sa ayos ko. Malayong malayo sa julags at badoy kong style. Sa isang iglap lang bigla akong gumanda kahit alam kong panandalian lamang lahat ng ito. Bumalik si Emilio pagkaraan ng 3 oras. Namangha ito nang makita ako. Gandang-ganda ito sa beauty ko. In fairness, nagmukha akong tao. What can you say? Tanong ni Sandra kay Emilio na pinaikot pa ako sa harap nito. Beautiful. Matagal na akong maganda. Thank you, Sandra. Anything for you, Emilio. Inalalayan ako ni Emilio na makalabas sa salon. Kinuha ko pa rin ang mga gamit ko at inilagay iyon sa bag ko. Sayang ang mga ito dahil pinaghirapan kong bilhin ang mga ito noon. Huwag mong sabihing dadalhin mo pa ang mga iyan. Basura ito sa paningin mo pero ito lang ang mga bagay na meron ako. Matagal kong pinag-ipunan ang perang ipinambili ko rito. At hindi mo ako maiintindihan kahit na ikwento ko sa iyo ng buo kung paano ko nabili ang mga gamit ko. Ipinaayos kita pero hanggang ngayon hindi ko pa alam ang buong pangalan mo. Laureta Dumasco. Saan ka nakatira, Laureta? Baka gusto mong umuwi muna sa inyo bago tayo umuwi sa bahay ko. Ikaw? Yes. Bigla akong kinabahan. Tama ba ang desisyon ko? Sinabi ko na kanina na ngayon ka magsisimula. At pumayag ka naman. Huwag mong sabihin sa akin sa isang. Hindi ako atras. Biglang tumunog ang tiyan ko. 11:30 na pala, sumakay ka na sa kotse. Pumasok ito sa may driver's seat. Saan mo gustong kumain? Kahit saan. Bakit mo kailangan ng asawa? May asawa ka ba noon? O may sekreto ka na? Wala akong asawang iba maliban sa'yo. I mean, ayoko pang mag-asawa pero pinipilit na ako ni na papa at mama. So naisip ko ito, at meron akong babaeng tinatakasan. Gusto niya ako at baliw na baliw siya sa akin. Kaya para na rin makaiwas ako sa kanya, kailangan ko itong gawin. Sa mga mayayaman lang talaga nangyayari ang mga bagay na ito. Alam mo maswerte ka na dahil may babaeng naghahabol sa iyo. At swerte ka sa mga magulang mo dahil pinpilit ka na nilang mag-asawa. Excuse me, ilang taon ka na ba? 31. Ilang taon ka na ba? 28. Inihinto nito ang kotse sa tapat ng isang drive-thru. Bumili ito ng burgers at large iced tea. Nagpaluto ako sa mga kasambahay ko ng pagkain dahil sinabi kong darating ka. Sinabi ko na asawa ko ang dadalhin ko ngayong araw. Kaya sana wag kang madaldal para hindi tayo mabuko dahil lahat ng ibinigay ko sa iyo, babayaran mo. Pangako, hindi naman ako makakalimutin. Basta ay pangako mo sa akin at titiyakin mo na susunod ka rin sa bawat patakaran ko. Hindi mo dapat hinawakan ang kamay ko kung hindi kinakailangan dahil magbabayad ka sa akin. Pangalawa, ayokong bigla akong hinahalikan. Wala naman siguro sa usapan ang ganoong mga bagay dahil hindi mo naman ako type. Pangatlo, gusto kong respetuhin mo ako bilang tao, sapat na sa akin yun para respetuhin din kita bilang boss ko. Fine. Pinapanood ako nito pero hinahayaan ko na lang. Siguro gandang-ganda ito sa akin. O nandidiri na ito sa pagiging matako ko.
Pero kailangan kong magpakatoto kaysa magpanggap ako sa harapan nito. Hindi ko lang talaga akalain na may isang taong mag-aalok sa akin bilang maging asawa kahit na hindi totoo at pagpapanggap lamang. Hindi ko akalaing may igaganda pa pala ang jologs na ito. Biglaan ang lahat dahil sa muling pagbabalik ni Christina sa buhay ko. Si Christina ay ang ex-girlfriend kong patay na patay sa akin. Marahil dahil magkababata kaming dalawa. Nakipag-break ako sa kanya dahil nagsasawa na ako sa pagseselos nito nang wala sa lugar. At ngayon muli na naman niyang ginugulo ang buhay ko. Close ito sa mama ko at botong-boto ito kay Christina dahil siguro sa pareho ang ugali ng mga ito na metikulosa. Kaya nang malaman kong babalik ito ay gumawa na ako ng paraan. Ang magsinungaling na may asawa na ako. Hindi ko pa pwedeng sabihin ito kay Laurette dahil tiyak na mag-uusisa na naman ito sa akin. Nakatitig ako kay Laurette habang kumakain ito ng burger sa loob ng kotse ko. Walang manners ito sa katawan. Nakataas pa ang isang paa nito habang kumakain. Para itong ngayon lang nakakain ng ganitong klaseng pagkain. O, hindi ka ba nagugutom? Hindi, busog na ako. Fool, hila, busog pa ako. Magtagalog ka kasi, teka bakit mo nga pala ako inalok na maging asawa mo? Dahil kailangan ko ng matahimik. Patay ka na ba? Para kailangan mo ng matahimik. I like you na. Kain mo, ganyan ka ba talaga? I mean walang arte. Maaga akong naulila, at namulat sa kahirapan ng mundo. Arte-arte pa ba ako? Isa pa hindi ako nasa estado mo kaya ganyan ka kung magtanong. Sana lahat ng babae katulad mo, na maganda, yup, no, I mean, hindi maarte, iniwasan ko siya ng tingin. Teka wala bang down payment? Magkano ba kailangan mo? 7,500. Kumuha ako ng 10,000 sa wallet ko at inyabot dito. Ngumiti ito at agad na tumawag sa cellphone nito na sira na. Wala ng casing at naka-rubber bands pa. Ernie, magkita tayo sa tapat ng department store. May dumating na swerte, kawawa naman yung cellphone mo. Ang totoo niyan ninakaw ko lang ito. Seryoso, totoo, 5 taon na rin ang nakakaraan pero hindi ko na inulit mula noon. Good, masamang magnakaw. Alam ko naman at saka 20 beses na nga akong nakulong. Anong klaseng babae ka? Magnanakaw, sinungaling, manloloko at hindi mapagkakatiwalaan. Pwede ka pang umatras sa pag-alok sa akin bilang asawa mo. Babayaran ko na lamang ang pera na ibibigay mo sa akin. Totoo ka, no? Hindi ka nahihiya na sabihin kung sino ka. Hindi ka natatakot na baka isumbong kita. Mas mabuting makilala mo ako habang maaga pa. Ayokong may inililihim ako sa ibang tao lalo na't isang kaibigan. Kaibigan ba ang turing mo sa akin? Oo, mabait ka rin alam ko. Guwapo ka nga kung nakangiti ka. Sus, Bolera, bilib ako kay Lauretta. Malakas ang loob nito at higit sa lahat may paninindigan. Pwede bang makisuyo, kailangan ko kasing hintayin ang kaibigan ko sa lugar na ito. Ilang sandali pa ay dumating na ang hinihintay nito. Sandali lang ha, masaya nitong niyakap ang kaibigan nito. Nagtungo kami ni Emilio sa isang department store. Habang naglalakad kami papasok, sinasabi na nito ang mga dapat at hindi ko dapat gawin bilang asawa nito. Bukod sa magiging uliran akong asawa ni Emilio dapat may alam din ako sa negosyo. Ano bang alam ko sa negosyo maliban sa rumaket? Mahina pa naman ako sa mathematics. Dahil mag-asawa nga tayo, part ng pagiging hired wife mo ang pagtabi sa akin sa kama. Magtatabi tayo sa isang kama. Para maging totoo na asawa kita, bawal kang makipag-usap sa ibang lalaki maliban sa driver natin na si Manong Baldo. Bawal kang lumabas ng bahay na hindi mo kasama si Manong Baldo. At higit sa lahat kapag tinanong lang kung sino ang asawa mo sabihin mo ang pangalan ko. You can call me anything you want. Iniabot nito ang 12 panty sa akin na may iba't ibang designs. Paano ako makakatakas nito kapag gusto kong bumisita kina Ernie? As my wife, responsibility mo ang pag-respect bilang asawa ko. Hindi ka pwedeng sumagot-sagot sa akin kagad kaharap mo ang mga magulang ko,
kapatid at si Manang Talia. Si Manang Talia ang katulong at mayordoma sa bahay ko. Kapag tinanong kung kailan tayo ikinasal sabihin mo ang 1 buwan, ako na ang bahala sa mga reasons ko. Basta itikom mo lang ang bibig mo. Gets? Mamili ka na, may bibilhin lang ako sa men's section. May isang ale na kasabayan ko sa pamimili. Tumitingin din ito ng mga underwears. Nalula ako sa mga presyo ng mga iyon, nasa 1,000 na kasi ang bawat pairs. Samantalang kapag sa Divisoria ka bumili o bangkita, 300 na yung panty. Bagong kasal ka ba iha? Ay oho, ngumiti ito ng malapad at kinuha ang isang set ng Ling Aries na kulay peach. Heto para sa gabing mainit. Natawa ako at tinanggap ko naman iyon. Pero nang tumalikod ito ibinaba ko rin sa lagayan naman ng mga shorties. Nagpunta ako sa kabilang rows. Mga nakahanger na blouse ang mga iyon. Tiningnan ko na lang ang mga sizes noon kung extra small ba bago ko kunin. Babagay naman siguro dahil maputi ako. Nakakapanghinayang lang ang presyo kung sa bangkito may tag 100 na 2 pa. O mga shorties na 3 100. Samantalang dito sa department store isang blouse lang 345 to 500 pesos na. Nang makumplito ko ang lahat ay pinuntahan ko si Emilio. Namimili ito ng pang-shave ng balbas nito. Napangiti ako, mukhang mas gwapo ito sa paningin ko kapag nag-ahit dahil mukha itong ermitanyo. Tumayo ako sa likuran nito. Hanggang balikat lamang pala ako ng taong ito. Inamoy ko rin si Emilio at napakabango niya, in fairness. Kanina ka pa ba tapos? Hindi ko siya sinagot, nakakita ako ng mga nakahanger na shorts. Hindi ka na magsusuot ng ganyan from now on. Kahit isa lang. Kahit pa 10 piraso, Laureta. Bagsak ang balikat na tumanggo ako. Kinuha nito ang basket sa kamay ko at banibitbit iyon. Hinawakan ni Emilio ang kamay ko patungo sa cashier. Hindi pa rin ito banibitawan iyon at wala yatang planong bitawan. Tumikim ako at ininuso ang kamay ko na hawak nito. Nang mapagtanto ang ginagawa ay agad din nitong binitawan ang kamay ko. Plus 10,000. Nasabi nito kanina na may penalties ito kapag hinawakan ako. Kailangan ko ring kumita sa mga offensive mistakes, sure. Ha, sabi mo hindi mo ako hahawakan kahit dulo ng daliri mo. Okay, fine. Nasa likuran niya ako habang nagpapunch ang cashier sa mga napili ko. Nanlaki ang mga mata ko nang umabot sa 10,000 pesos ang mga napamili ko. Baka sira naman iyang computer nila. Ma'am, hindi po ito sira. Hindi na ako nagsalita pa pero tinapunan ko ng matalim na tingin ang babae. Nagpa-cute pa ito kay Emilio. Hindi ba nito nakikita na may kasama itong mas maganda rito? Here is your receipt, sir. Thank you. Ang landi. Halika na, Laureta. Mukha siyang inosente at natutuwa ako sa reaksyon nito sa mga bagay-bagay sa paligid nito. Nalulula ito sa malalaking presyo na makikita nito sa mga tag price. At ang inasta nito kanina habang nasa cashier, mukha itong nagseselos. Nakaidlip na ito habang nasa tabi ko. Marahil napagod ito sa pinaggagawa ko rito. Kailangan kong baguhin ang buhay ni Laureta ngayon bilang asawa ko. Sa ipinapakita nitong ugali sa akin ay natutuwa ako. Mukha siyang mabait at mapagkakatiwalaan, at iyon ang isa sa mga naging dahilan ko para alukan ito para magpanggap na asawa ko bukod sa simple itong tingnan. At mukhang magiging magkaibigan kami pagdating ng araw. Bakit mo ako tinitignan na ganyan? Natutuwa lang ako. Unang araw ko pa lang pero natutuwa ka na. Sign na iyan na in love ka na. Excuse me. Nakakatawa, no? Pero sana sa susunod huwag na tayo sa mall bumili. Alam mo hindi porket marami kang pera hindi ka na marunong magtipid. Kung sa Divisoria tayo bumili marami nang mabibili yung 10,000 mo. Hindi naman ginto yung mga damit pero napakamahal nila. Branded kasi ang mga itinitinda sa mall at hindi ordinary. At palagi mong tingnan yung mga quality ng mga produkto hindi yung presyo. Sa aming mahihirap, okay na sa amin yung mga mumurahin lang dahil marami pa kaming dapat na pagkagastusan. Hindi tulad ninyong mayayaman na walang iniisip. Mahirap ding kumita sa negosyo naming mga mayayaman.
At mahirap ding kumita ang mga mahihirap. Okay fine, panalo ka na. Sinasabi ko lang kasi yung estado ko sa buhay. Alam mo hindi talaga tayo magkakaintindihan. Iyan ang dapat mong ayusin sa ngayon. Iyong ugali mo, baka nakakalimutan mo na ako ang boss mo. Alam ko naman iyon. Good. Dapat malinaw. Imbes na mag-away tayo, ano pa ba dapat kong gawin bilang asawa mo? Wala naman, basta huwag kang magpapabuko para hindi tayo mabisto. Marunong akong magsinungaling. Mabuti, malaking bahay ang bumungad sa amin ni Emilio. Isang ancestral house na may taas na 2 palapag. Sa tingin ko ini-renovate lang ito. Spanish ang design nito, pakiwori ko nga panahon pa ni Jose Rizal ang bahay. Parang bumalik ako sa panahon ng Kastila. Na-imagine ko tuloy na may hawak akong malaking pamaypay at nakasuot ng Filipiniana habang si Emilio ay nakabarong at may hawak na malita. Kabababa lamang namin sa kabayo at nakaharap sa aming tahanan bilang mag-asawa. Pero iyon ay tanging ilusyon ko lamang. Sinalubong kami ng isang matandang babae. Ito na marahil ang tinutukoy kanina ni Emilio na si Manang Talia. At ang lalaking na huling dumating ay si Manong Baldo, ang driver ni Emilio. Sinabi na kanina sa akin ni Emilio ang mga pangalan ng mga ito. At sana ay matindaan ko para hindi naman kami mabuko. Ninitian ko sila ngunit hindi ako ginantihan ng ngiti ni Manang Talia. Si Manong Baldo naman ay bumati sa akin pagkatapos ay kinuha nito ang mga gamit sa likod ng kotse na mga pinamili namin kanina sa mall. Dumating na ba si Mama, Manang Talia? Sa susunod na buwan na daw, I hope dahil may inaasikaso pa sa Maynila. Ang inyong papa naman ay darating sa Makalawa kasama ni Christina. Tumingin ang matanda sa akin. Sino siya, sir? Tanong pa nito na tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Inakbayan ako ni Emilio. She's my wife. Tila hindi sang-ayon ang matanda, halatang pilit ang pagngiti. Kumusta po? Ang ganda-ganda naman ninyo, ma'am. Wala pa akong singsing na suot kaya iniiwas ako ni Emilio dito. Ipaghanda mo na lang kami ng pananghalian, Manang Talia. Sanay ako sa kahit anong trabaho maliban sa pagsisinungaling at pagpapanggap. Pumasok kami ni Emilio sa loob ng pamamahay nito. Ang akala ko isang lumang bahay lamang pero nagkamali ako. May malaking chandelier na nakasabit sa gitnang bahagi ng sala. Muebles ang mga upuan at lamesa. Pati cabinets ay gawa sa puno ng naranawala namang pintura kundi varnish lamang. Ang lamesa sa kusina ay mahaba na may 12 upuan. Sa kanang bahagi ng kusina ay ang liquor cabinet at minibar na puno ng mga iba't ibang klase ng alak. Fully air-conditioned ang loob ng bahay. Mas nakakalula pa siguro kapag nakita ko na ang itaas na bahagi. Tinungo namin ang hagdan at pumanhik sa itaas. Sa bawat sulok ng ikalawang palapag ay may mga antique vases, paintings ng mga sikat na pintador ng Pilipinas. May mga sculpture pa ng hubad na babae at mga halaman na nakapatong sa malaking banga. Ang gara, ako ang nag-design nitong bahay na ito. Nga pala, kunin mo itong singsing. Nakalimutan kong ibigay sa iyo kanina. Isinuot nito ang wedding ring sa daliri ko. At pagkatapos ay isinuot naman nito ang wedding ring nito. Hindi lang simpleng wedding ring iyon sa tingin ko, mamahalin din. Naisasanla ba ito? Yes. 1,000,000 ang halaga ng wedding ring natin. Pure gold with emerald stones. Pero hindi mo yan maisasanla dahil hiniram ko lamang iyan. Hindi talaga ito halatang mayabang. Hey, anong ginagawa mo? Tukoy nito sa pagkagat ko sa singsing. Naninigurado lang kung tunay talaga. Ang kwartong iyon na nasa left side ay ang master's bedroom. Doon tayo matutulog pero hindi kita tatabihan. Ang ikalawang room na tabi noon ay ang guest room, doon madalas magstay sina mama at papa kapag namamasyal sila rito. Ang rooms na nasa ibaba sa dulo ng kitchen ay ang maid's quarters. Sina Manong Baldo at Manang Talia naman ang umuuko pa roon. Matagal na silang naninilbihan sa pamilya namin. Ang bahay na ito ay pamana ng aking namayapang abuela. Hindi ko binago ang harap na design pero binago ko ang loob nito. At pinagpawisan ang noo ko hindi dahil sa ginawa nito kundi dahil tinatawag ako ng kalikasan. Are you okay?
Nag-aalburoto ang tiyan ko. Sinamahan ako nito sa master's bedroom. Naroon din pala ang comfort room at shower room na malabong salamin lang ang pintuan. At ang bathroom naman ay nasa kabilang gawi. Nakakalito ang gamit ng mga mayayaman. Iba talaga kapag mayaman ang isang tao. Ang buong apartment ko ay banyo lamang yata nito. Help yourself. Sa ibaba muna ako dahil may gagawin lang ako. Pumasok ako sa loob ng banyo. Nalula ako sa loob ng linas at napakagara. May iba't ibang shampoo, conditioners at kung ano-ano pa. Pumasok ako sa isang pinto kung saan naroon ang toilet bowl. Halos maubusan ako ng energy sa pag-push ng mga populated foods na nasa tiyan ko. Pagkatapos kong magbawas ay naghanap ako ng tabo. Gosh! Wala. May napansin akong nakasabit sa tabi ng flush na nasa tabi ko. Kinuha ko iyon at nagulat ako noong gumalaw. Napasigaw ako sa pagkagulat. Panghugas yata ng kamay. Minabuti ko na gumamit na lang ng tissue. Sunod-sunod na katok ang aking narinig. Okay ka lang ba? Oo. Nagbuga ako ng hangin at isinabat ang nalaglag na bagay na hinawakan ko kanina. Anong klaseng bahay ba ito? At mukhang hindi ako makakagalaw ng maayos sa lugar na ito dahil inusen.